May bago ng Santo Papa ang Simbahang Katolika. Si Cardinal Robert Francis Prevost nakikilalanin bilang Pope Leo XIV. Lingid sa kalaman ng marami, ilang beses na pala siyang bumisita sa Pilipinas para magmisa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Arles de los Santos. 2 araw mula nang magsimula ang conclave, lumabas na ang puting usok sa chimney ng Sistine Chapel ng Vatican. Indikasyon na nahalal na ang 267th na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Habemus Papam. Siya ang 69-year-old na si Cardinal Robert Francis Prevost na lumaki sa Chicago, Illinois at ngayon ang kauna-unahang Pope mula Estados Unidos. Pero sino mag-aakala na hindi man siya Pinoy ay ilang beses naman na pala siyang nakapagbisa dito sa Pilipinas. Noong 2010, pinangunahan niya ang misa sa San Agustin Church sa Intramuros para sa Congregation's Intermediate General Chapter. Misa kagad kami. Tapos dun sa misa, medyo naiyak ako dahil naalala ko nung nagkita kami. Soft-spoken. So hindi masyadong. Pero pag nagsalita siya, yung nung mga meetings namin as Agustinians, ang nasasabi ko, ang galing nito ah. Pero hindi ko ina-expect na yung ganong kagaling pwede pala maging Santo Papa. Noong 2004, nagtungo naman ang nooy Most Reverend Father Prevost sa Order of St. Augustine sa Cebu. Isa raw sa mga pinakamahalagang maipapamahagi ni ngayoy Pope Leo XIV ay ang Rule and Constitution of the Order of St. Augustine na binibigyang diin ang pamana ng mga turo ni St. Augustine at ang halaga ng simbahan na maging inklusibo at participatory. Sa kabila niyan, hindi maikakaila ang pagkalungkot ng ilang kababayan nating deboto na hindi Pinoy ang hinirang na bagong Santo Papa. Gayunpaman, masaya naman sila dahil naniniwala silang may rason ang may kapal kung bakit si Pope Leo XIV ang napiling lider. Marami ang naniniwala na kayang magampanan ni Pope Leo XIV ang malaking puwang na naiwan ni Pope Francis sa kanyang pagpanaw, ang pagkakaroon ng isang simbahan na inklusibo at mapagmahal. Mobile Journal Arles de los Santos po. Hatid ang mukha ng balita.